Sa di kalauna, nagkikita kami ni Pastor Ben sa mga pagtitipon at nakadalawang beses na ako na nakadalo sa inyong anniversary. At tunay nga na ang kilos ng Panginoon ay mararanasan mo sa pananambahan, sa pamamagitan ng awitan, sa salita ng Diyos, at sa mismong mga nakikinig. Kayo yon na miyembro on how you react on the Word of God. It's not about the anniversary or the occasion para lang magsaya, kundi you rejoice in the name of the Lord Jesus Christ. At ngayon, na itinatag ang gawain na ito, katulad din doon sa aking pinagkilingkuran na iglesia sa kabila. Iglesia po ba? Lahat ng ito ay itinatag ng Diyos, hindi ng tao. At kailangan yung ating responsibility to response ay tunay na nangyagaling sa kaibuturan ng ating puso. Hindi yan yung pagtalon o ang pagpalakpak na wala ang puso, kundi naroon ang puso mo. Kasi kilala ng Diyos ang puso ng bawat isa, bagamat ang puso ng tao ay mapanlin lang. Amen. Totoo po ba? Ang lahat po ba ay sumasang-ayon? Amen. Amen. Purihin ang Diyos, nagkakaisa po tayo sa bagay na. Hallelujah! Ako po ay taga Iloilo. At kung bakit ako napunta doon, ako po ay pinaampon. Nung 2 weeks old pa lang ako sa isang may kayang pamilya. Gawa ang aking ina ay merong mental incapacity, evangelist, para ako ay alagaan. Bakit ba nagkaroon siya ng mental incapacity? Okay? Ang nanay ko po ay nagtatrabaho sa Olongapo nung araw. Nagigets po ba yung salitang Olongapo? Amen. Sa mga millennials at sa mga kabataan, I don't know kung nagigets nila. Ang nanay ko ay nagtatrabaho sa Igpat-Igpat. Bisaya ba yung Igpat-Igpat? Islap-Islap. So anong ibig sabihin nun? Ang nanay ko ay nagtatrabaho sa isang club o isang bar na dinadayo ng mga May lahi pala talaga siya. Black American, May lahi pala talaga siya. White America, at kung ano pang lahi yun. Okay. So meron po akong kakaibang preaching style, Pastor. Nagsisimula po ako sa pagpapakilala, kapagkat totoo namang dapat akong magpakilala para tayo magkakilanlan. Hindi ko pwedeng ibigkas ang salita ng Diyos, ang mga mahalagang sasabihin ng Espiritu ng Diyos, kung hindi niyo ako kilala. At dapat muna magkakilanlan. Okay. So ito po yung, ako po si Pastor Erwin Mantiles. Ang tunay po na apelido ng aking ina ay Navarro. Kaya may Navarro dito. So mag-anak po kayo sa apelido. Tama po ba? Kasi nung nakilala ko sila Evangelist, sila J. Mark Navarro, na Corpin, inari kong kamag-anak sila. Amen? So sa makatuwid, to make the story short, ang ina ko nagkaroon ng mental incapacity para ako ay itaguyod sa aking paglaki. Dahil ako pa lang sa sinapupunan ng aking ina, ay pilit na ako inilalaglag. So ano ang ginagawa ng aking amain? At bakit ang aking amain ay pilit akong inilalaglag? Kasi hindi naniniwala yung amain ko na siya yung nakabuntis doon sa nanay ko. Gawa nga na nagtatrabaho siya doon sa islap-islap. Eto na. So binubugbog yung nanay ko. Tadyak sa tiyan. At pilit siyang pinainom yung malahaba ang liig na gamot na mapait. Para lang malaglag ako. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos hanggang ngayon ay nandirito ako tumatayo upang paglingkuran siya. Pumayag ang Diyos na maalis ako sa sinapupunan ng nanay ko. Kasi kung ninais ng Diyos, matagal na ako wala. Amen. Sa pagdating lamang. Amen. Very interesting ang istorya ng buhay ko. Sa Diyos ang tanging kapurihan.
dahil na nga meron ng mental incapacity, ang nanay ko para ako'y itaguyod sa aking pagpapalaki. Nag-decide ngayon yung kaibigan ng mga nanay ko, Pastor. Yung nanay ko, Pastor. Nag-decide ngayon na Tubig ba yung Pastor? sabi doon sa aking Wala yata. Di ba lamig yung di ba ininom dyan? Mm. ipaampon mo ika ang bata. Bakit na, abot mo na doon. Kaya ang nanay ko noon lumuwas sa Manila, nagtitinda sa palengke ng mga pangsangkap, yung mga kamatis, luya, yan. At yung presidente ng public market mismo doon sa Maynila na may kaya, na Ilongga, na walang anak, nadaanan ako, Pastor. At nung nadaanan ako ng aking foster mother, ngiti daw ako ng ngiti. Kaya yun ay isa sa mga pangyayari na natuwa yung babaeng umampun sa akin sapagkat siya mismo wala siyang anak. So naging madali ang usapan na ako'y ipinaampun with all the legal papers hanggang sa ako'y inuwi na sa Iloilo. Dahil inuwi na ako sa Iloilo, niyakap ko na yung tinatawag na salita. Ilonggo, Iligaynon, halo-halo na, Bisaya. At saya ngayon, hindi ko yun nakakalimutan. Amen. Pero dito na ako nagtapos sa Maynila, India. So kung magtataka kayo kung bakit ang sabi ni Pastor, para ako naniningil araw-araw, 20-20, marahil. Subalit namatay ang nanay ko, nagkaroon ako ng pagkakataon makausap siya. Hindi niya sinabi sa akin. Ang sabi lang niya, anak, natutuwa na ako, nakapagtapos ka ng pag-aaral, naging maayos ang buhay mo. Namatay po ang nanay ko sa cancer sa ovary. So kung cancer sa ovary, marahil yun ay sa dati niyang trabaho. So yun. At nung namatay na ang nanay ko, nagkaroon kami ng pagkakataong magkita muli, naging maayos na ang lahat. Naging maayos dahil naitaguyod ng ibang tao ang buhay ko sa pamamagitan ng pagpapasya ng ating ina na ako ay ipaampon sa ibang tao. Subalit lahat ng iyan na mga pangyayari maging sa buhay ng bawat isa ay tanging kalooban ng Diyos na kasulat sa buhay ng tao sa pamamagitan ng Diyos at hindi ng tao. Amen. Amen. Kaya kung ano ako ngayon, ano ang kalagayan natin ngayon, nakasulat yan sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Upang hanggang sa ngayon, nakaupo ka, nakatayo ako dito. Matutulog tayo mamaya, kakain tayo mamaya. Pero hindi mababago ang dakilang plano ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ako po ay isang journalist by profession. Sa Diyos ang kapurihan. Amen. Sapagkat ang aking inaral o tinapos na karera ay gagamitin ko pala sa kaharian ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Amen. Sa maraming companies na pinagtrabahuhan ko, wala rin naman akong naipon. Wala talaga. Dito yung mas magandang kwento. Abay, bakit? Sa dating buhay ko, sa ngayon, poging-pogi ako sa Panginoon. Tama ba ang tama? Amen. Amen. Parang ayaw Sa atin. Pogi ba ako sa Panginoon? Tama ba? Amen. Bago ko buksan yung ating talata, pumalao tayo sa kilos ng Espiritu ng Diyos. Parang iba nangingiti na, parang alam na. Kasi di ba nagpatotoo ako dati, I think narinig ko yung very, very short na. Bakit kamo si Pastor Erwin walang ipon? Kasi, hindi naman babae ang gusto ko eh. Lalaki. Hallelujah. Sa Diyos ang kapurihan.
Ito ang plano ng Diyos na hindi ko inakala sa buhay ko. Hindi sa milyon-milyon kong panaginip mula nang sinilang ako. Hindi ko alam na sasabihin ko na ganito lang pinigulan. Hindi ko gusto babae. Marami nagkakagusto. College pa lang ako, tumatabi na sa akin eh. Meron ako naging girlfriend at 18 ako. Hindi naman ako naniligaw sa kanya. Tinry ko lang magkasyota. Ano ba talaga yung feeling? Ano yung 1 week pa lang? Magsyota na daw kami. Ano nangyari yun? Magsyota na daw kami. Hallelujah! Sabi ko, ano kaya ang unang magaganap kapag may girlfriend ang isang tunay na lalaki? Sabi ko, halika kain tayo. Mula sa school, kain kami sa pinakamalapit na kainan. I remember that was Jollibee in Manila. Ano ba ito ano may gusto sa iyo? Parang siya yung nag-initiate. Siya yung nag-holding yan. Sabi ko, hindi. Okay, nanood kami ng sine. Nanood kami ng sine. Hindi, this is out of experience. Bakit? Yung ating mensahe ngayon na gagamitin ng Diyos. Hindi ko yan maipapayag sa inyo sa ganang akin. Kung hindi sa experience ko sa Diyos mismo. Amen. Walang sino mang makakapangaral o makakapagturo sa kanyang kapwa kung hindi niya mismo naranasan. Kaya mausap muna tayo. Yun lang. Lapak sa pagkakas. So, nanonood kami ng sine. Ako mamaya may kamay na gumano sa balik ka. Tanggalin mo yan sa niya. Hindi ako ginigilaw. Tara na lumabas sa tayo. So, pastor, ang ibig sabihin, laban ang aking pagkatao, na lalaki naman ako sa aking fisikan, pero ang kainuturan ko, ang gusto ko lalaki. Ito na. Sabi niya, halika, ipakilala kita sa mga pinsanin ko. Aba, sabihin pa lang, sabi ko, ang guguha ko. Aray mo. Mag-enjoy lang po tayo sa ginagawa ng Panginoon ngayon. Sabi ko, okay, pakikilala kita sa mga pinsanin ko. At pagbukas ng game, sabi ko, hanggang kailan ako magpapanggap. Hallelujah! Sa makatuwid, tinanong ko ang sarili ko, ano ba itong ginagawa ko? Kasi ayoko din manloko ng tao, lalo babae. Alam niyo po, pinrangka ko siya. Sabi ko, bakla ako eh. Alam niyo po sa kanyang sama ng loob, pastor, umuwi sa probinsya. I don't know if that was Nueva Ecija or La Union. Doon siya nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Accountant na siya ngayon. Kasama ng loob, hindi niya matanggap dahil mahal na mahal daw niya ako. Woo! Mahal na mahal daw niya ako. Hallelujah! Masaya ba tayo? Amen. So bilang bakla, dahil gusto ko lalaki, bibili ako ng lalaki. Kaya walang ipon si pastor. Kasi si pastor nagpapasira, nung ako'y malakas kumita noon, nasa corporations pa ako, sa mga company pa ako ng mga bigatin. Hallelujah! Kahit isang grupo ng mga lalaki, binabayaran ko yan, nagpapasarado ako ng resort para lang makasama yan sila. So kasama po doon ang immoralidad, pastor. Yung big word na immoralidad na kinamumuhian ng Diyos sa simula pa lang, sa Sodom and Gomorrah. At marami kang mababasa niyan sa Leviticus. Hallelujah! Alam niyo ang bakla, tuloy. Mahirap baguhin niya. Ako, mahirapan kang baguhin ako, pangaralan mo ako. Kasi lagi kong sinasabi, uy, matalino ako, no? Saka maganda ako, no? Tingnan niyo ang kalukuhan ng mundo, no? So yun, yung sinasaksak ng diablo sa utak ko. Maganda ka, maganda ka.
ka. Tuloy mo yan, nag-enjoy ka. Ang hilig ng katawan mo, sige ibigay mo. Namuhay talaga ako sa immoralidad, brothers and sisters. Hindi ko yung tinatanggi. Yung katapangan ng bibig ko ngayon at katapangan ng puso ko ngayon, hindi yan sa akin. Sa Diyos yan. Amen. Ang baguhin ang bakla at tumboy at yung LGBTIQIA hanggang ABCD hanggang C. Kasi ang dami na ngayon eh. Hindi po ba, Brad? Marami na ngayon pagpapaliwanag tungkol sa kabaklaan, sa pagiging lesbian. Hallelujah. So, hindi lang din ako basta nasa immoralidad, nasa alak din ako. Anong klaseng alak? Wala akong tinatanggihan. Diba? May pa-drugs pa. Hindi lang din basta drugs. So sa makatuwid, sa karumihan ng buhay ko, sa lahat ng sinabi ko, at sa pag-aamin ko sa paanan ng Diyos, kumilos ang Diyos. Amen. Kasi sa totoo lang, masarap ang buhay sa mundo. Lalo na pag may sumasahod ka, nang higit sa pangangailangan mo, ay nag-iisa lang ako sa buhay. After college, meron na akong kalayaang mamuhay kasi yung nag-ampon sa akin, okay na, tapos ka na. Pero as a legal adopted son, meron akong karapatan sa property doon, sa kinikwento ko sa iyo. Pero yan ay ano na lang yan, dagdag na lang ng Panginoon yan kasi pang mundo yan. Ang hinahanap ko, yung pakikinabangan ko na ang lahat ng ginagawa ko ngayon sa ngalan ng Panginoon ay matatranslate into eternity. Sa totoo lang, maraming bagay tayong hinawakan sa buhay natin. If that cannot translate into eternity, then that is nothing. Wala yan. Kung hindi mo rin lang madadala yan sa eternity, wala yan. Amen. Kapugian mo. Brother, hindi ko madadala sa eternity yan. Pero yung kapugian mo, kung gagamitin mo sa Panginoon yan. Amen. Diba yung mga makakapal na bulsa, yun lang. Translate that into eternity. Hallelujah. Right. So ito po ako ngayon. Ang tanong, si Pastor ba hindi ba nag-iisip na minsan ay matukso? Nasusulat sa banal na kasulatan ko, hindi tayo ligtas sa pagsubok. At hindi walang ni isa ang nakasumpong sa harapan ng Diyos. Subalit mananatili ang Diyos kung mananatili tayo sa Diyos. Pero kung ayaw mo na sa Diyos, at sasabihin ko, Panginoon, ayoko na, hindi ko na kaya. Lagi na lang ganito, paulit-ulit. Ibig sabihin, tinatanggihan nito ang kilos ng Diyos, ang plano ng Diyos. Pero lahat naman yan sa atin, kung hindi natin tatanggihan at patuloy natin yayakapin, and that will be translated into eternity, nandun ang katagumpayan ng Diyos sa atin. Tandaan natin ha, katagumpayan ng Diyos sa atin. Hindi mo katagumpayan, hindi mo gawa, kundi ang Diyos mismo ang gumawa sa akin at sa ating lahat. Hallelujah! Ang title po ng ating